Dear Mama Colleen, magpapa-advise po sana ako sa problema ko. Marami po kasing nakikinig at kilala po yung boses ko, kaya ime-message ko na lang po. Magandang tanghali at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Nai-inspire po ako sa mga nagpapa-advise po sa inyo. Lagi po akong naaaliw sa inyo at tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Darlene, 31 years old, mula sa Mati Oriental. Mama Colleen, ako nga po si Darlene, 31 years old, taga Mati Oriental, pero nandito po ako ngayon sa Manila. At dito po ako sa Manila, nakahanap ng partner. May anak po kami, isa. Kaya nga lamang po, after 2 years ng aming anak, naghiwalay din po kami. Nagkakilala po kami ng partner ko sa trabaho sa factory. Naging friend po kami ng 2 buwan hanggang sa nanligaw po siya sa akin. Sinagot ko po siya after 3 months. Naging jowa ko siya ng 1 year at nagkasama kami ng 4 years. Nagbago po yung ugali niya noong nag-lockdown po, Mama Colleen. Naging tamad na siya at parati na niya akong pinapahiya sa mga katrabaho ko. Lagi niya akong pinaghihinalaan at pinaghihinalaan sa mga katrabaho ko, mapababae man o mapalalaki. Pinagseselosan niya po. At bukod po doon, masyado po siyang maarte sa pagkain. Ayaw niya na ako po ay mag-ayos. At pag magtatrabaho naman daw, palagi naman siyang absent sa trabaho. Basta po, nagbago po talaga siya. Lagi na rin siyang nananakit. Kaya noong 2020 September, iniwanan na namin siya ng anak ko. Naglayas kami ng anak ko. Dahil hindi ko na po kaya yung mga pagbabago sa kanya. At hindi ko na rin kaya na umaabot na nga po kami sa pisikalan. Sa amin pong paglalayas ng anak ko, Mama Colleen, sa tita ko po kami ng anak ko tumira. Mama Colleen, after 2 months, 2 buwan, makalipas ng aming paglalayas, nagkasakit po yung anak ko. At sobrang laki ng bill na kailangan kong bayaran sa ospital. Noong mga panahon na yun, wala akong ibang malapitan dahil yung papa niya hindi naman po nagsusustento. Wala na po akong maisip na ibang paraan dahil ang inaalala ko na lang ng mga panahon na yun yung kalagayan po ng anak ko. Kaya Mama Colleen, ang naisipan ko na lang gawin ay ibenta ang sarili ko sa 2 lalaki para po mabayaran yung bill at makalabas ng ospital yung anak ko. That was December, nung nagkasakit po yung anak ko. At yun nga, yung 2 lalaki na yun, yung isa po ay ninong ng anak ko. At yung isa naman ay nakilala ko lamang po sa GC, sa single mom and dad po. Kapalit nga ng katawan ko, ang kalayaan ng anak ko sa ospital. Umabot po ng 41,000 ang bill po namin. Mama Colleen, after noon, nakalabas na po kami ng ospital. Makalipas po ang 1 buwan. Nadiskubre ko na buntis na pala ako. Oh no! Hindi ko alam kung sino sa kanilang 2 ang ama.
Yun po ang problema ko ngayon. Hindi ko alam kung sino po sa dalawang lalaking ito ang nakabuntis sa akin. Yung ninong ba ng anak ko o yung lalaking nakilala ko lamang sa GC? Mama Kulin, nakikita ako ng lalaki na nakilala ko sa GC na buntis ako. At kinukulit niya po ako na siya daw yung ama. Kaya nga naman agad po siyang nagpo-provide dahil gusto ko na sanang ipalaglag noon yung bata. So sabi niya magsusustento siya para sa bata kasi naniniwala siya na kanya po ang bata. Pero ang hindi niya alam, dalawa po sila noon ang nakagalaw sa akin. Dalawa po sila ang pinagbentahan ko ng aking katawan. Yung isa naman po, yung ninong ng anak ko, hindi ko naman sinasabi na siya yung ama. Pero naghinala siya na siya ang ama dahil nabilang niya kung kailan na buwan na ginalaw niya ako. Kaya pati po siya nagbibigay po ng sustento sa aking pinagbubuntis. Ngayon po, Mama Kulin, gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi rin nila alam na dalawa sila na nagsusustento ngayon. Pinapass forward ko na po yung kwento ko. Sana po ma-advisean nyo ako at maliwanagan po ako, Mama Kulin. At sana po wag nyo po akong husgahan sa aking pinagdadaanan. Ngayon po malapit na rin po akong manganak. Again, yung isa po, lagi siya nagbibigay sa akin, pampa-check up. Tanggap niya po na siya talaga yung ama ng pinagbubuntis ko, pero kahit ako mismo, hindi ko alam kung sino po sa kanila yung ama. Yung isa rin po nagbibigay. Pero kung tutuusin, Mama Kulin, mas magaan po yung loob ko sa isa. Sa pakiramdam ko na siya ang ama. Kaso natatakot naman po ako sa paglabas ng baka malaman manggulo po yung isa. So in short po, gulong-gulo po ako. Gulong-gulo rin ako na oo, nararamdaman ko na yung isang lalaki ang ama ng anak ko. Kaya nga lamang po, paano pag lumabas? Tapos hindi niya pala kamukha. Kaya hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sana po madamayan niyo ko sa aking pinagdadaanan. Nahihirapan na rin po ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Dapat ko bang aminin sa kanilang dalawa? Dahil ang takot ko naman kapag inamin ko, baka pareho po silang mawala. Ito po ang aking kwento. Muli, ako po si Darlene, 31 years old. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Kulin. Once again, yan po ang kwento ni Darlene, 31 years old, from Mati Oriental. Nahilo din ako, be. Nahilo ako kung ako yung nasa sitwasyon mo. I really understand kung bakit gulong-gulo ka ngayon. Kasi napakahirap ng sitwasyon mo ngayon. Now, I played the song Sino ang pipili? Mahal ko o mahal ako? Hindi yun yung title, sino The title of the song, Mahal Ko o Mahal Ako, by KZ Tandingan. I played that song kasi dun mo pwedeng timbangin. Dun ka pwedeng mag-decide kung ano yung magiging sagot mo sa tanong na mahal ko o mahal ako. Saan ka ba mas okay? Doon sa ikaw lang yung magbibigay ng pagmamahal o doon sa ikaw yung pagbibigyan ng pagmamahal? Kasi ako, for me, if ako yung tatanungin, doon ako sa mahal ako. Doon ako sa kaya akong ipaglaban hanggang dulo. Doon ako sa taong maninindigan. Ano man ang nakaraan ko, ano man yung mga pinagdaanan ko, doon ako sa mahal ako. Ngayon, ang tanong lang talaga dito, sino sa kanilang dalawa yung kayang manindigan hanggang dulo?
Sino sa dalawa yung kaya kang mahalin kapag ka na-discover nila yung pinaka-darkest secret na itinatago mo? Now for me, sabi mo kanina, natatakot ka aminin sa kanilang dalawa kasi baka mamaya, imbis na, syempre diba, yun eh, imbis na ginto na, baka pareho pang maging bato. I know that is your fear right now. Kasi kung tutuusin, siksik-liglig umaapaw ka ngayon dalawa silang nagsusustento, sana all. Diba? Yung iba hirap na maghanap ng sustento, pero ikaw dala-dalawa pa sila. Parang ang hirap nga naman mawala nun, diba? But ako lang, siguro, it is time para aminin mo sa dalawa itong kwento mo ngayon. It is time para i-open up mo sa kanila yung totoong nangyari. Ngayon, doon natin malalaman sino yung mananatili sa'yo hanggang dulo. Sino yung sasama sa'yo hanggang dulo at sino yung malawak yung pag-iisip na uunawain bakit mo nagawa ito. Yes, pwedeng yung isa magpanik, biglang hindi na lang magparamdam, magpanik, biglang sasabihin, sisisihin ka pa, 'di ba? Pero ako, kung ako yung lalaki, narinig ko ang kwento mo, binenta mo ang sarili mo, hindi lang isa kundi sa dalawa. Siguro pilit ko na lang uunawain kasi nasa lowest point ka ng buhay mo, desperate point ka ng buhay mo na wala ka ng ibang naisip na paraan kundi ibenta ang sarili mo. Kasi for you, this is the fastest way to get money para sa anak mo. 'Di ba? Again and again. Hindi ko na palalawigin pa. Number 1, aminin mo sa kanilang dalawa yung totoong sitwasyon. Now, whoever ang magstay despite of what happened, kung sino yung mananatili despite of the revelations, siya talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ito po yung laro na pinasok mo And this game, hindi talaga lang natin alam kung paano ka mananalo, kung sino yung pipili sa'yo, sino yung sasalo sa'yo. But you need to do this right now. Kasi mas mahirap nga naman yung kinatatakutan mo. Kunwari, pinili mo yung nakilala mo sa GC na single dad and mom, pinili mo siya. Kaya lang paglabas ng bata, kamukha nung ninong, 'di ba? Mas mahirap yung ganun. So ang akin lang, habang maaga pa, habang hindi pa lumalabas yung itsura ng bata, dun tayo sa kung sino yung willing na umako sa bata. Dun tayo sa tatanggapin ka anuman yung mangyari o anuman yung revelations na malaman nila. Kasi dun natin malalaman kung sino ba talaga ang seryoso sa'yo. Dun natin malalaman kung sino ba talaga ang tunay na nagmamahal sa'yo. Pero girl, ang haba ng hair mo Ang haba ng hair mo kasi ang problema mo, dalawa sila. Sana all. Charot lang. Hindi, swerte mo. Kasi you met 2 guys. 2 lalaki na willing magsustento. Na sana sila na talaga, diba? But you need to choose only one. Hindi ka pwede maging kahaman, B. You need to only choose only one. Now, let's find out sino kaya ang mananatili sa kanilang dalawa. Ang susunod na kabanata. Alam mo, gusto kong bigyan ng part 2 tong kwento mo. Sana, ganito gawin natin, B. Gawin mo nang aminin sa kanila yung naging sitwasyon, yung pagbenta ng katawan mo sa kanilang dalawa. Sabi mo kasi manganganak ka na, 'di ba? Tapos, sundan natin yung kwento mo. Gusto kong sundan yung kwento mo. Okay lang ba? Kung okay lang sa'yo. Kung kaya mong umamin ngayon, tapos hanggang sa nanganak ka, and who sticks with you until the end ng panganganak mo, please, I want a part 2 of your story. Very marites lang, no? Hindi, diba? This is something. Ibang kwento to Diba? Hindi mo alam sino yung ama, yung ninong ba ng anak mo. So kapag ka ninong ng anak mo, ano na siya? Tanong. Tainong. Yun ang tawag, no? O diba? Ngayon, I want to find out what will happen next.
if it's okay with you. Pero ngayon, tapusin muna natin yung unang agenda. Tapusin muna natin yung unang gulo. Aminin mo na. Kasi mahirap yan na manganganak ka, doon lang magkakaroon ng discovery. Magulo na talaga. So, ito ang katotohanan dito, be. The real truth, magulo na talaga siya. Now, for you to be able na malabasan yan, kailangan mo ng tuldukan yan. At ikaw lang yung pwedeng tumuldok dyan. So, isang malaking good luck. And ipagpe-pray ko yung desisyon mo sa buhay. Ipagpe-pray ko na sana talaga, kung sino man yung manatili sa buhay mo, sana talaga siya na nga. Ka-winner, ikaw nga, speak from your heart. Ano yung ma-advise mo kay Darlene? Ano ba ang tamang dapat niyang gawin? Let me know. Pwede kang mag-record ng boses mo, i-chat mo ko sa DJ Mama Colleen. Hanapin mo yung microphone na icon, i-record mo yung boses mo. Make sure na tahimik po, kahit yung radyo patayin mo pag nagre-record ka ng boses mo para boses mo lamang ang mangibabaw on the air. Or mag-text ka po sa 0977-7000-915. I wanna hear your thoughts. Ano ang masasabi mo? Ano ang ma-advise mo para sa kwento ni Darlene dito sa Heart to Heart with Mama Colleen? Never